Len! Ma'am Len! Ayan. Hi, Ma'am Len. Ano pong school nyo? From Kaunlaran High School. Dito, bata ang tunay na panalo. Saan po yan? From Navotas City! Representing Kamanava. Tawag ka. Kamanava. Ayan. Ang ganda nung ano ninyo ha, slogan ninyo, ay yung motto ninyo. Dito, bata ang tunay na panalo. Yes po. Talagang kapakanan po para sa bata. Yes! Ang Estudyante. taray. Para sa bata. Yung eskwelahan nyo po, elementary lang siya. High school lang po. High school lang. Ilang sections po? Bali, nasa 88 sections po. Ang dami. 88. Per year? Ano po yan? Grade 7 to grade 12 po. Lahat na po yun from 7 to 12. Opo. Yung 88. per year, per level, ilang sections po? Bali po, grade 7 is 22, grade 8 is 22, grade 9 is 18, grade 10 Ang is laki ng eskwelahan, ha? 88 rooms eh. 11 is 13 and grade 12, 13 sections. Kasi parang sa amin, parang ang last section, section 10. Yung ganun. Ilang classrooms, ilang students Estudyante, per classroom? Nagre-range po kami ng 45 to 50 po. Ganun din kami dati. Nung bago ako ma-accelerate, yung normal parang ganun, 45 Sa to mga 50. 5,000 yung estudyante niyo. Nasa 4,000 po mahigit. Kabisado niyo po 4 to pangalan 70. ng mga estudyante? Wow, ang dami nun. Bilang lang po. Bilang Bilang lang. lang. Kamusta naman po ang pasilidad ng eskwelahan nyo? May public school po ba yan? Apo, public school po. Okay. May sapat naman pong upuan? May sapat naman pong upuan. Kasi diba, may mga classroom na pagpasok mo, kulang yung upuan, tapos pag late ka, kailangan mong pumunta sa ibang classroom para manghiram ng upuan. Yes. Pag may absent. Oo. hirap. Kakatok ka, excuse me ma'am, can I borrow a chair please? Ganon. Hinahati ba yung room? Minsan, di ba hinahati Hindi, yung teacher ang hinahati pag alas 3 ang madaling Ano yung manalanggal? Palili pa rin siya sa ibang eskwelahan. Pag kulang yung rooms, di ba hinahati? So far naman po, sumasapat naman po. Yun nga lang po, naka-blend, kami blended. Ang modality po namin, blended po. Meron po Paki-explain po yung blended learning. Paano Opo. po yun? Bali po, yung grade 7 po namin, full face-to-face. So, Monday to Friday, tagang pumapasok po yung mga estudyante namin. Pag grade 8 po, grade 7 tsaka grade 11, grade 12, sila full face-to-face. Ang grade 8 po namin, every Wednesday po, distance learning sila. Pag naman po ang grade 9 naman po namin, Monday and Tuesday, distance learning sila. Kung ba nasa bahay sila. Pagka Wednesday to Friday, face-to-face. Ang grade 10 naman po namin, sila naman ang Monday to Wednesday nasa school, Thursday and Para Friday. hindi sabay-sabay gumagamit Yes ng po. CD. Para po, magkakasya lahat po yung 4,000. Diba? Oo Gumagawa nga. ng ganong sistema kasi nga may Kulang. kakulangan sa silid-aralan. Apo. Diba? Kasi kung hindi kulang ang silid, tama po ba? Yes. Yes. Malayang magagamit ng mga mag-aaral, anumang araw ang mga silid para sila mag-aral. Yes. Ginawa yung sistemang yan para wag muna kayo, bahay muna kayo mag-aral kasi iba ang gagamit ng silid-aralan. Tama po ba? Yes po. Yun. So, kulang tayo sa mga kama, sa mga hospital. Yes. Kulang din tayo ng mga silid-aralan para sa mag-aaral. So, saan papunta ang bansang ito? Tama. Di ba? Yeah. Yes po. Yun, yung kailangan natin isigaw yun. Yan. Maganda yung sistemang yan, pero yung sistemang yan, band-aid solution para sa kakulangan ng silid-aralan. We have to have more classrooms, more hospitals, more beds for the hospitals, more seats for the classrooms. Yung Kasi ganyan. kahit pa paano- Meron pa nga akong, hindi ko na lang sasabihin kung anong lugar, baka mag-react na naman yung mayor. Pero sa isang classroom, sabay, 2 klase. Alam niyo yon? So hindi ko, tas back to back sila. Dalawa yung blackboard, isa dito. Yung isang section dito nakaharap, yung isang section At nakatalikuran dito. lang. At magkaibang, di ba? Confusing yun, di ba? Parang iba yung... Sa labas nga lang, pag may maingay, malilito ka, di ba? Oo. Paano pa pag may 2 nagtuturo sa isang classroom? Nakaka-apekto talaga sa pag-aaral. Diba? So, hindi talaga maganda ang environment ng mga mag-aaral. Kaya hirap silang mag-aral, kaya nananatili silang mababa ang pinag-aralan, ang pangunawa sa mga bagay. Kasi nga, yung kondisyon ng edukasyon sa Pilipinas ay ganyan, di ba? Kaya hirap na hirap ang mga teachers at ang mga school staff. Diba? Kung paano nyo mapapanatili ang standard at masisiguro yung pag-graduate ng estudyanteng to ay mahusay na mahusay ang utak. Kasi nga, yung kondisyon ng pagtuturo at pag-aaral ay napakahirap. Gusto ko tanong kayo ba, pabor kayo sa ganong setup? Siyempre po, sa ngayon, yan ang po nagagawang paraan ngayon. So,
basta po sa kapakanan ng mga bata, gagawin namin ng paraan na dapat matuto sila. So, sa distance learning po namin, gumagamit kami ng tinatawag yung mga online classes. Meron kaming Facebook page wherein doon nag-online ng mga Di, teachers. ang tanong po kasi ni Jong, ano pong tanong mo ulit? Pabor po ba kayo sa ganong setup? Okay na ba yun? Manatili Ay, na tayo sa gano'n no. na may araw sa classroom, may araw sa bahay ka mag-aaral kasi magagamit. Mas maganda po na lahat talaga mga bata nasa paaralan. Kasi mas naho-hold sila na mag-aral na mabuti, na matuto. Kasi once na nasa bahay po sila, masyado pong challenge yung connection, internet connection, yung connectivity. At the same time, yung kakayahan ng bata mag-produce ng mga gadget para sa pag-suporta sa pag-aaral nila at home. Yes. Kaya tagang mas gusto po namin, hanggat maaari, ma-provide ng sapat na classroom para lahat talaga face-to-face. Katulad po nung araw, di po. Sarap ng face-to-face, di ba? Yes. Di ba? Ang sarap ng nasa eskwelahan. Ang sarap-sarap nun. Ang dami mong matututunan sa labas ng silid-aralan, pero ang dami mo rin matututunan paglabas, yung sa campus, di ba? Yes. Sa pakikisalamuha mo sa kapwa mo mag-aaral, sa pakikisalamuha sa mga teachers, sa komunidad mismo, ang sarap nun, ang daming natututunan sa ganun. Sana Correct. maranasan ng napakaraming bata. Yan yung napakalaking problema ng Pilipinas ngayon na hindi nahaharap kasi ang hinaharap ngayon ng Pilipinas ay yung problema ng sino ang nagsasabi ng totoo.